Sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh ang iyong Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw na ito. Muli para po ang iyong pangalan. Lubid ko po na may kasangkapanin sa anniversary nito sa mga kita nawa ng iyong salita ang lahat na mabutin at mapagpalang tunay, maranasan ang iyong himalabi at pagpapala, papagaling sa lahat ng may karamdaman at sa mga pinanginan ng kalooban sila ay lumakap-spiritually at lobin po na ipagkalusanin ang katagumpayan na yung palamang po amin ang inaangkin ang himala't-tagumpay at ila'y pagpapala sa pangalan ng Panginoong sa Kristo. Everybody say Amen! Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Malayang magpuri sa Panginoon ng kalakapan at talagang may himalay na kalawalasan. Praise the Lord! At ang lungkot mo. Isang beautiful song. Yan. Yan. Parang masaya. Para kayo mga naaraw pa rin ngayon. Nangyari sa inyo. Ano yung sa wika? Okay. Okay na. So now, pagpapin sa Lord. Alahan ng ibig na pinalahan ng lahat. Prepare, guys. Best time. Praise the Lord! Inang sa papuri palakpakan sa Diyos na buhay. Yahweh ang Shaddai sa inyo. Praise the Lord! Happy anniversary! Okay, praise the Lord, no? Sa oras po ito, mga kapatid sa Presong Kristo, no? Ating pong pagsaluhan ang mensahe ng Lord ayon na rin po sa inyong program, ayon po sa inyong tema, at ito po ay sabi sa Colossians, chapter 1, verse 13, He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Okay? Sa ating sariling wika, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Purihin, palakpakan ang Diyos ng buhay, Yahweh El Shaddai.
sa buhay na walang Diyos, buhay na makasalanan, buhay na kung saan walang pananalig sa Diyos. Lahat tayo ay pinagharian at kontrol ng dilim, sapagkat ang naghahari sa dilim ay walang iba si Satanas. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, Yahweh El Shaddai, sa pamagitan ni Kristo Jesus mula sa dilim ng ating buhay, nilipat tayo sa liwanag na ang Diyos natin ay si Kristo Jesus. Nasa liwanag na tayo sapagkat may kinikilala na tayong Kristo. Mayroon na tayong Diyos. Mayroon na tayong pananalig sa Panginoon. Ang buhay na natin ngayon ay sa biyaya na at habag ni Yahweh El Shaddai. Kasi kung hindi tayo inilipat ng Panginoon mula sa dilim tungo sa liwanag ng ating buhay, hindi natin kayang makarating sa liwanag. Kaya naman, yan ang lagi natin ipagpasalamat sa Diyos sapagkat dinala tayo ng Panginoong Yahweh El Shaddai sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus sa buhay na tiyak ang tagumpay mula sa Panginoon. Amen? Erin po natin ito sa Ebanghelyo, itong Sunday Gospel, na merong dalawang alagad si Jesus naglalakad patungong Emmaus. Galing sila na Jerusalem. Ang Jerusalem, ito ay sumisimbolo sa kapayapaan ng Diyos, presensya ng Diyos. Pero dito rin si Kristo na crucified. Dito rin siya naitapos sa cross. Ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo, sila po ay nawalan ng pag-asa. Dahil sabi doon, siya pa naman ang aming inaasahan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, mula ngayon, lubusin mo na ang iyong pag-asa sa Panginoon. Kasi hindi sila lubos umasa sa Panginoon, kaya sila ay nalulumbay na naglalakad papuntang Emmaus. Dahil ang Emmaus po, yun ang kanilang dating buhay. Buhay na walang Diyos. Buhay na kung saan sila po ang nasusunod sa kanilang sarili. Buhay na walang pag-asa. Tumalikod sila sa Jerusalem dahil ang kanilang inaasahan na si Kristo Jesus ay namatay. Kaya naman namatay rin ang kanilang pag-asa. Yan ang dilim ng buhay ng isang tao na tumalikod sa Diyos. Nakita na niya ang totoong biyaya ng kanyang buhay, si Jesus. Tumalikod pa dahil hindi lubos ang pagkakilala kay Kristo. Kapag hindi natin kilala si Jesus sa ating buhay, gano'n ang mangyayari sa atin. Iisipin natin, pinabayaan na tayo ng Diyos, yan ang dilim ng buhay. Kapag tayo po ay tumalikod sa Panginoon at bumalik sa lumang buhay, ano ang ating kahinanaknan? Lalo pang magiging worse, lalo pang magiging mas masama ang ating maging buhay dahil nakilala na natin ang Diyos, pero bumalik pa rin tayo sa Emmaus o lumang buhay natin. So, ang lumang buhay, ang Emmaus na kapatid sa Kristo, yun ang kanilang buhay na sila pong nasusunod, balik sila sa dating buhay nila sapagkat iniisip nila na sila po ay pinabayaan ng Panginoon. Dahil nang mamatay si Kristo, ang
si Jesus ang magliligtas sa kanila. Si Jesus ang magpapalaya sa kanila. Ang ba naman ang expectation nila, si Kristo ay magiging hari ng bayang Israel. Pero namatay. Kaya naman sila'y nalumbay. Sila'y lalong na problema. Para bagang iniwan nila ang lahat, sunod na kay Kristo. Pero namatay si Jesus. Kaya balik sila sa kanilang dating buhay. Tayo po, mga kapatid sa Panginoong Kristo, hindi kailangan bumalik sa dating buhay natin dahil nakilala na natin na totoong si Kristo'y namatay nga, pero sa tatlong araw muling nabuhay. Yung mga naniniwala si Jesus muling nabuhay, malalaman sa palangkapan pa lamang po. Yung pangalawa, kapatid, God is with us. Sabihin niyo, bakit Brad? Kasi ang mga alagad niya, hindi niya pinabayaang tuluyang bumalik sa lumang buhay. Sinamahan pa rin silang maglakbay. Mula sa Emmaus tungo sa Jerusalem, habang naglalakad ang kanyang mga alagad, nagpipintuhan at si Kristo ay hindi nila nakilala agad. Ang sabi ng Panginoon, ano ba ang pinagpipintuhan niyo? Sabi ng dalawang alagad na ito, ikaw lang yata ang dayuhan ang hindi nakakaalam sa nangyari. Bakit sabi ni Jesus, anong nangyari? Itong si Jesus na propetang makapangyarihan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao, isinagdal ang aming mga unong pari at tinulong ng bayan, hinatulang mapatay sa cross. Pero kapagalitan lamang ng aming mga kasamahan na si Jesus ay muling nabuhay. Ang sabi ng Lord, kay mahal ninyo, dapat munang kailangan magbala ang anak ng tao bago niya kamtan ang marinal niyang katayuan. At sa kanyang paglalakbay, itinapaliwanag ni Jesus ang kasulatan patungkol sa kanya mula sa sinulat ni Moises at ng mga propeta, ang mahula tungkol sa kanya. Ang lugar ng Emmaus tungo sa Jerusalem ay nasa 11 kilometers. Parang PICC pag nag-occupy tayo sa Angle. Pero nakalaan dahil mula tayo ng Lunita, yun ay nasa 15 kilometers. Ang kinukuto lamang sa ating paglalakbay kung tayo lang po. Matanong ko, sino dito ang nag-walk of faith? MRT Liquid daw. Ako motorcycle trip. Sinasa motor kit kami. Subukan mo kaya maglakad mag-isa mula Luneta hanggang Angle. Ano pakiramdam? Parang tatamarin ka. Pero kapag marami kang kasama sa paglalakad, ay tiyak yun. Hindi mo ramdam yung pagod, hindi mo ramdam yung layo at hirap. Hindi mo mamamalayan ang oras na iyong lumilipas. Hindi mo malayan malayo na pala ang iyong karating. Kasi may kasama ka. May kapintuhan ka. Sa buhay natin, sa spiritual journey natin, kapatid sa Panginoon, kailangan natin sa ating paglalakbay ang Panginoong Hesukristo upang tiyak na tayo'y makakarating sa ating parurungan. Para bagang malayo na, pero malayo pa. Yan. Malayo na ang ating ilakbay, pero malayo pa ang ating lalakbay.
kasama naman natin si Jesus, nakatiyak tayo tagumpay ang ating mararating sa buhay. Ay sa naman walang patutunguhan, hindi tayo nakatitiyak sa ating patutunguhan. God is with us, kasama natin ang Diyos. Bakit? Si Kristo, sabi sa John 1:1, sa kasimulapan na unang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang Diyos ay salita. At sabi sa verse 14, nagkatawang tao ang salita, at nakipamayan sa atin, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin lamang kung physically wala si Jesus, pero kanyang salita at ang Holy Spirit kasama natin sa ating buhay, yun ang magpapalakas sa atin na hindi tayo malulumbay, hindi tayo malulungkot, hindi tayo mapapagod, lagi tayo may kagalakan sa pagsunod, sa paglilingkod, sa ating buhay, journey ng ating spiritual journey, kapatid, tiyak na tayo po ay hindi mawawala ng pag-asa, laging malakas ang pananampalataya, dahil alam natin, hindi tayo iniiwan ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, ganun po, kailangan natin ang Word of God. Kailangan natin si Jesus makakita ng kanyang salita, dahil lahat ng pangako ng Panginoon nasa kanyang mga salita. Panghawakan lang natin yan, isabuhay lang natin yan, para marami pa tayong anniversary na mararating mga aatinan natin. Amen? Diba? So, nakakayos pa? Finally, empowering. Kasi habang sila'y naglalakad, nung sila po ay malapit na sa kanilang patutunguhan, si Jesus ay waring magpapatuloy pa. Pero pinigil nila at inanayahan si Jesus na tumuloy muna sa kanilang tahanan. At si Kristo naman ay sumunod sa kanila. At nang dumampot si Jesus ng tinapay, pinagtira-braso niya ito at binigay sa kanyang mga lagat nung ito'y kanilang nakain. Nabuksan ang kanilang mata ng pananampalataya at nakita nila si Jesus ang kanilang kasama sa paglalakbay. Ganyan tayo minsan. Pag may problema tayo, nasasuliranin tayo, ang nakikita natin, mga negatibo. Pero nung makilala na natin si Jesus, nung mabuksan ni Lord ang mata ng ating pananampalataya, ang ating pagkunawa, buong buhay pala natin, mula pala sa sinapupunan, hindi pala tayo iniwan ni Yahweh El Shaddai. Hindi pala tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya sa mga nag-iisip dyan, problema mo, si Lord ang nagbibigay ng solusyon. Amen. So, kunting kwento lang gusto lang ito. Mga kapatid sa Jesucristo, nabuksan ang mata ng aking pananampalataya year 2007. Nagkaroon muna ako ng kakaibang panaginip. Ang panaginip na yun, sabi sa langit, nagsalita ang Diyos, pumunta kayo sa mga daigsisan upang matanggap niyo ang anointing. At alam niyo po, pagkagising ko, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko, yun yung tinatawag na golden voice of God. Inapapahaman ko ba? Sabi ko, grabe naman yung Lord, ang sarap naman ng pakiramdam na yun, nanunukot sa kalooban ko. Kinabukasan, nagtanong ako sa isang choir ng sabi. Ito po ang kadugtong. Naputol po kasi ang video. Kinabukasan nagtanong ako sa choir na kapitbahay namin noon sa Baclaran. Sabi ko, sis, ano po ibig sabihin ng diocesan? Sabi niya, yan ay pagtitipos ng mga manggagawa sa isang PFCC tuwing isang buwan. At sabi niya, gusto mo attend ka? At pag-attend ko sa time ng healing na banggit, ng preacher received the gift of understanding. Pagka-uwi ko, nagbukas ako ng Biblia, nagulat ako, hala. Sabi ko, bakit ganun ang linaw-linaw na nang binabasa ko?
Bakit nauunawaan ko na? Samantalang dati, pag nagbasa ako ng Biblia, hindi ko nauunawaan at hindi ko maintindihan at masakit sa ulo at wala akong matanda nosebleed baga. Pero ngayon ang Word of God nangungusap na at habang binabasa ko at inuunawa, nakakaramdam ako ng kakaibang saya at umaalab ang aking pakiramdam at nakakaramdam ako ng kakaibang saya at nakakaramdam ako ng kakaibang sigla. At mula nang magkaroon ako gift of understanding, saka ko lang nauunawaan kung bakit ako dumanas ng grabe problema, mga pagsubok, pagtiis at kabiguan. Yun pala ay bahagi ng pagkahirang at pagkatawag sa akin bilang isang preacher. At sa mga karanasan ko na yon ay equipping na rin sa akin dahil sa mga karanasan na yon, doon rin ako kumukuha ng mga aral na siyang aking pinangangaral na kinukonekta ko sa salita ng Lord. Kaya katulad ng mga alagad ng mabuksan ang kanilang mata ng pananampalataya, agad silang nagbalik ng Jerusalem. Hindi na nila alintana ang pagod dahil na-empower na sila at muli sila naglakbay. Nang 11 kilometro, excited na silang ibalita rin na si Jesus ay muli ngang nabuhay. Kaya ibahagi rin natin sa ibang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan mula sa Panginoon, Hesukristo, ang mabuting balita ng kaligtasan ng salita ng Diyos. Amen. To God be the glory.